gusto nyong malaman patungkol sa Biblia. Pag-aralan po natin ang patungkol sa Pariseyo. Ito po ang ibig sabihin ng Pariseyo. Ang Pariseyo ay isang pangkat ng mga Hudyo ng panahon ni Jesus. Sila'y mahigpit sa pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga alituntuning idinagdag dito. Ayun po pala ang mga Pariseyo, isang pangkat ng mga Hudyo na mahigpit na tagapagsunod sa kautusan ni Moises. Ano po ba si Moises? Bakit po sila sumusunod kay Moises? Mga magulang ko't kapatid, kung ating pong natatandaan ng lumang tipan, nung sabihin po ng Amang Diyos kay Moises na ilabas mo ang aking bayan, ay lahat po ng bagay, gumawa po ang Amang Diyos ng kababalaghan sa pamamagitan po ni Moises, at nakita po ng mga tao na nagsalita ang Amang Diyos kay Moises. Kaya gayon na lamang po ang kanilang pananampalataya o ang kanilang pagsunod kay Moises. Totoo nga po bang nagsalita ang Diyos kay Moises? Apunta po tayo sa aklat ng Exodo para malaman po natin kung talaga po bang nagsalita ang Diyos kay Moises. Sa aklat po ng Exodo, Kapitulo 20, versikulo 18 hanggang 21. Ito pong nasusulat. Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog, tunog ng tambuli, at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Nanatili silang nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, "Ikaw ang magsalita sa amin, at makikinig kami. Huwag ang Diyos at baka kami mamamatay." Sinabi sa kanila ni Moises, "Huwag kayong matakot sapagkat sinusubok lang kayo ng Diyos. Ibig lang niyang magkaroon kayo ng takot sa Kanya pagkat ayaw niya kayong magkasala." Ngunit nanatili rin sa malayo ang mga tao. Si Moises lamang ang lumalapit sa makapal na ulap na kinaroroonan ng Diyos. Maliwanag, mga magulang ko't kapatid, na ang ating Panginoong Diyos Ama ay nagsalita kay Moises. Kaya yun lamang po ang pagsunod nila kay Moises, sapagkat alam nila na mismong ang Diyos Ama ay nagsalita kay Moises. Totoo po bang hindi naniniwala ang mga Pariseyo sa ating Panginoong Jesucristo? Meron po tayong batayan. Buksan po natin ang aklat ng Juan. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 9, versikulo 28 hanggang 29. Ito pong nasusulat. At siya'y inalapusta nila. "Ikaw ang alagad niya," sabi nila. "Ngunit kami, mga alagad ni Moises. Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises. Ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan ang galing." Maliwanag, mga magulang ko't kapatid, sapagkat ang kwento pong ito ay nung pinanggaling po ng ating Amang Hesukristo ang isang bulag, pinuntahan po yung bulag ng mga iskriba at Pariseyo upang siyasatin, at sinabi po ng mga Pariseyo at iskriba kung sino nagpagaling sa kanya, at ang sinabi po ng bulag ay ang ating Panginoong Hesukristo. At sabi ng bulag sa mga iskriba, "Bakit? Gusto nyo bang maging alagad?" Ang sabi ng mga Pariseyo at iskriba, "Hindi. Ikaw ang alagad niya sapagkat kami alagad ni Moises. Alam namin nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong iyon ay hindi namin kilala." Maliwanag na hindi po sila naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat alam nila na darating ang Mesiyas, na tinuro ni Moises na darating ang Mesiyas, subalit hindi po sila makapaniwala ang ating Amang si Jesucristo na yon, sapagkat alam nila na ito po'y anak lamang ni Jose at ni Maria. At ang iba nga po hindi alam kung saan nanggaling daw ang ating Amang si Jesucristo. At ang ini-expect po nilang Mesiyas ay darating ang hari ng mga hari, magarbo. Kakaiba po ang kanilang expectation, sapagkat alam nga po nila na hari ng mga hari. Subalit at dumating ang ating Panginoong Jesucristo, hindi sila makapaniwala, sapagkat nalalaman nila ng ibang mga Israelita na ito'y anak lamang ni Jose at ni Maria. Kaya mga magulang ko't kapatid,
doon sinasabi pala ng Biblia na hindi ka maliligtas sa pagtalima sa kautusan. Hindi ka maliligtas sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang mga Pariseo at Eskriba at mga tagasunod nito ay mahigpit na tagasunod kay Moises sa kautusan. Ano po bang kautusan? Ayun, di po ay mabubuting gawa, sapagkat sinabi ng kautusan, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, ibigin mo ang iyong Diyos, ibigin mo ang iyong kapwa. Hindi po ba yun po ang sinasabi o mabubuting gawa? Hindi po sila maliligtas, sapagkat yung dapat nilang unahin na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay di nila ginagawa. Subalit mga magulang ko't kapatid, tayo ay Kristiyano na. Kaya hindi po tayo kasama sa sinasabi ng banal na kasulatan na hindi tayo maliligtas sa pagtalima sa kautusan. Sapagkat ang Kristiyano ay isang kongregasyon o binubuo ng mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Mula nung tayo mabautismuhan, tinanggap na natin na ang ating tagapagligtas, tayo nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At batay din po sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Aklat ng Mateo, Aklat ng Mateo 5, versikulo 17 hanggang 20, na dapat nating tuparin sapagkat siya'y gaganapin niya at ipaliliwanag ang kautusan. At ang sino mang hindi magbigay halaga o magwalang halaga sa kautusan, siya ang pinakamababa sa harapan ng Diyos. At ang sino mang magbigay ng halaga at magturo ng kahalagaan ng kautusan ay dakila sa harapan ng Diyos. Mga magulang ko't kapatid, kung hindi natin pag-aaralan mabuti kung para kanino ang sinasabi ng Biblia, ay medyo maliligaw po tayo ng konti, sapagkat gaya po ng example, ako'y bata pa, wala pa po akong nalalaman regarding po sa mga banal na kasulatan. Ang tanging pang tagapagturo lamang sa akin ay ang aking ina, ang aking paaralan at simbahan, na sinasabi po ay, anak, gumawa ka ng mabuti, mahalin mo ang iyong kapwa, mahalin mo ang mga kapatid, gumalang ka sa matanda, lahat ng mabuti gawin mo sapagkat kalulugdan ka ng Panginoong Diyos, mapupunta ka sa langit, at ako na may po ito ang tuwa. Subalit, nung aking marinig at aking mabasa sa banal na kasulatan na hindi ka maliligtas sa mabubuting gawa at hindi ka maliligtas sa pagtalima sa kautusan, ay medyo conflict, mga magulang ko't kapatid, kung hindi ipaliliwanag. Mismo sinabi ng Panginoong Jesucristo na kailangan tuparin. At ang sinasabihan pala nito ay ang mga Pariseo at Eskriba, sapagkat sila ay hindi nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Paalala lang po, mga magulang ko't kapatid, tayo po ay Kristiyano na. Kristiyano. Alam po natin at ang pinapanampalatayanan po natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Mga magulang ko't kapatid, patuloy po ting pag-aralan kung ano pa po ang dapat natin idagdag, sapagkat ito po'y kaligtasan ng bawat isa. Importante pong malaman ng bawat isa kung ano nga po ba ang dapat gawin, sapagkat tayong lahat, kung bakit po tayo nag-aaral, upang malaman natin kung ano po ang ibig ipahiwatig ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig po nating malaman kung saang landas tayo tatahak, upang malaman natin, upang matamasan natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako ng ating Panginoong Jesucristo, mga magulang ko't kapatid. Kung kayo po may karagdagan pa, ako po ay una po tumatanggap ng mga comments kung may pagkukulang po ako sa aking mga nabanggit o kung may magkakamali po ako batay sa pagkakaintindi ko sa banal na kasulatan na aking binasa, ay willing po ako na pag-usapan o sabihin niyo po sa akin, sapagkat ito nga po ay Bible study. Pag sinabing Bible study, pag-aaral patungkol sa Biblia, ay maganda pong pag-usapan natin ito, sapagkat ito po ay kaligtasan ng bawat isa, mga magulang ko't kapatid. Mga magulang ko't kapatid, maraming salamat sa inyong oras. Ngayon din po, ang lahat ng sinabi ko naman po ay nasa banal na kasulatan, at ang lahat po ng salita at ang lahat po ng lumabas sa aking bibig, naway ito po ay maging pag-aaral para sa atin, at ito po, mga magulang ko't kapatid, sa Panginoong Hesukristo lamang ang kadakilaan
at pagkapurihan, sapagkat ito po'y salita ng Diyos. Siya lamang po ang dapat purihin, sambahin sa espiritu at katotohanan, mga magulang ko at kapatid. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Amen.